Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati sa lahat ng mga ALS teachers at learners ngayong kapistahan ng Pentecostes. Bago siya umakyat sa langit, pinangako ni Jesus na ipadala ang Espiritu Santo. At sa Ebanghelyo, sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo upang sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Yung misyon, andyan. Sa ikalawang pagbasa, pinakita din ni Jesus na ang Espiritu ang dahilan kung bakit tayo nagiging isang katawan. Bond of love. Gaya ng ang Espiritu din, ang bond of love ng Ama at Anak, siya din ang bond of love ng buong simbahan. Kaya pinagdiriwang din ng Catholic Church ngayon, birthday ng simbahan. At sa unang pagbasa, sinasalaysay kung ano ang nangyari nung araw ng Pentecostes. Biglang nakarinig ng isang ugong mula sa langit ang mga apostoles, parang hagunot ng malakas na hangin. Napuno nito ang bahay at may nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Birthday ng simbahan, yung unang araw ng Pentecostes, sapagkat binigay sa simbahan ang Espiritu Santo, ang Pentecostes, nangyayari pa rin hanggang ngayon. Yung mga apostoles, nung sinapian na, nilukuban, pinasok ng Espiritu Santo, dating mga duwag, hindi na natatakot mamatay. At namatay nga silang lahat. Pagkatapos, pahayag at sinunod ang misyon na binigay sa kanila ng Panginoon. Pagkatapos noon, kumalat na ang simbahan, patuloy ang Pentecostes. Binigyan ng lakas during the time of persecution ang mga bagong Kristiyano. Hindi mabilang ang mga martir. Pinatay dahil sa kanilang pananampalataya, sabi ng mga Romano, mga historians, kumakanta pa, umaawit pa ng joyful songs samantalang pinapakain sa mga mababangis na hayop. Pagkatapos niyan, ang Pentecostes nagpatuloy sa mga desert fathers. Diyan nagsimula yung mga monasteryo. Tapos mga kumbento, andun si Saint Benedict. Patuloy ang Pentecostes. Darating ang Espiritu Santo sa mga sandaling higit na kailangan natin siya. Kaya ngayon, pinagdiriwang natin ang 500th year anniversary ng pagdating ng Espiritu Santo sa Pilipinas. Yung nakalagay, gifted to give. Okay? Maganda rin ang pagkapili niyan. Kasi donum Dei ang Espiritu Santo. He is the gift of God. So we were gifted. Now, kailangan tayo ang magbigay. Nakita niya yung nakatayo dyan, mga Franciscano yan, sinisimbolo niyan, mga Agustiniano, mga Recoletos, mga Jesuita, they were gifted to us by God. Kaya narito tayo ngayon. Nakilala natin si Jesus. Maari tayong mapuspos ng Espiritu Santo kung bubuksan natin ang ating puso. Nagpapatuloy. Itong mga Franciscanong ito, itong mga Agustiniano, nagsalita din ng ating mga salita. Gaya nung mga taga-Partia, taga-Media, mga taga-Ilam. Pagdating nila rito, kaya tayo nagtatagalog pa. Nagsalita kaagad sila ng inaral nila yung Tagalog, Cebuano, Ilonggo, Ilocano. Sinulat nila yung mga diksyonaryo at saka yung grammar. Kaya hindi nawala yung ating pagkatayo.
sapagkat napuspos din ng Espiritu yung mga unang praile na dumating rito. Hindi na natin sila naalaala. Yung siniguelas, sila may dala niyan. Siruelas yan galing sa Latin America. Ang daming mga pagkain, mga bungang kahoy, dinala dito ng mga praile. Sila ang gumawa nung Las Piñas bamboo organ, 240 years, simula anong ginawa, andyan pa ngayon. Maraming fortifications. Kasi maraming pirata nun. Pag sumalakay ang mga pirata, tutugtog ang kampana, pasok lahat. Ang mga tao sa simbahan, hindi makapasok na ang mga pirata, lalaban na yung ibang mga kalalakihan. Nagpatuloy. We were gifted by many heroic friars who learned our languages, who brought food and taught us how to read and write. So nagpapatuloy yan. Ang bigyan ko lang diin ngayon, we were also gifted, hindi lang yung mga fraile, kundi in 1909, dumating ang mga SBD. Simula nun, nakapagpadala na kami mahigit 500 mga misyonero. Yung sinabi sa Ebanghelyo, sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Sinugo din ang maraming German na mga pare at brothers, mga galing sa Amerika at iba pang mga bansa sa Europa, pumunta dito sa Pilipinas, at marami sa kanila mga bayani rin. Nung World War II lalo, namatay si Father Paul Franque, si Father Winter, si Father Ireneo Batoon, kasi nung binumba ang simbahan nila, doon sila nagtago, binumba ng mga Amerikano. Kahit may cross yun, binumba pa rin. Patay yung 4 na SBD missionary. Pagdating ng mga Hapon, si Bishop William Finiman, SBD, kikita ninyo yung kanyang mukha. Kalapan. Gusto ng mga Hapon gawing prostitution house yung paaralan ng mga madre, ng mga Holy Spirit sisters. Nilabanan ni Bishop William Finiman, SBD. Ginapos siya, sinakay sa lansa sa gitna ng Mindoro at sa Batangas, binayoneta, tinalian ng malaking bato, hinulog sa dagat. Pagdasal ninyo na magiging santo din si Bishop William Finiman, SVD. Mahal niyan ng mga Pilipino, ang galing magtagalog niyan. Ang sumunod din, yung Butenbrook building, siya nagpatayo nito. Pinangutang niya itong Christ the King, yung lupa nito, kamuntik ng makulong dahil hindi nakapagbayad, pumirma yung obispo ng CICM, binayaran itong Christ the King. Ang laki nito noon, 20 hectares ito. Si Father Theodore Butenbrook, SBD. Unang pare ng Sacred Heart Parish Shrine ngayon. Naglalakad lang mula rito, wala pa raw kumbento yan. Nakausap ko pa yung mga matanda na nung andon ako sa Sacred Heart. Nakikita pa nila si Father Doro. Father Doro ang tawag nila, naglalakad doon. Pero si Father Theodore, dahil German, hindi hinuhuli ng mga Hapon. Sabi ng ibang mga SBD, pag hinuli raw, lalabas lang niya yung axis, yung plug ng axis. Yan yung Italy, Germany, Japan, allies sila noon, kaalyado sila noon. Kaya si Father Theodore, si Padre Doro, pumupunta sa Kapas, Tarlac, sa mga concentration camp sa UST, nagdadala ng gamot, pagkain. Sana nakita ng tatay ko dahil nakulong sa concentration camp sa Kapas, Tarlac yung aking amay ng ilang buwan. Malapit ng kamuntik ng mamatay dahil sa dysentery. Sana nabigyan ng gamot ni Father Doro yung aking ama. Pero si Padre Doro din, dahil sa awa sa mga gerilya, nagtatago ng mga sulat ng mga asawa ng mga gerilya, tapos bibigay din sa kanila, nahuli ng mga Hapon.
minanmanana, kinulong sa Fort Santiago ng 72 days. Tumigil ba? Hindi. Dahil puspos ng Espiritu Santo, si Father Theodore Buitenbroek, si Bishop William Finiman, at marami pang SBD na pinadala dito sa atin as a gift. Kaya, nung dumating na ang mga Amerikano sa Leyte, nag-meeting sa PWU si Padre Doro, kasama si Josefa Llanes Escoda. Yung sa 1,000 bill, andon si Josefa, kaibigan ni Padre Doro. Yan sila. Nag-meeting para maghanda ng mga gamot at pagkain. Pagbalik, hinuli daw si Padre Doro, hindi na namin nakita. May ibang nakakita na dinala uli sa Port Santiago, binayoneta at sinama na lang na inilibing doon sa daan-daang mga Pilipino na pinatay ng mga Hapon. Gifted to give. Dahil napuspos ng Espiritu Santo. Yes, ina Padre Doro din, nag-imbita ka agad ng mga SBD. Kayo mga Pilipino, pumunta rito. Ang dami ring napuspos ng Espiritu Santo. At ang kahuli-hulihang aming pinagluksa, namatay sa COVID, ay si Father Victor Leones, SBD, nauna lang ng 1 taon sa akin sa seminaryo, taga Tayum Abra. 49 years naglingkod sa Ghana, Africa, namatay sa COVID doon. Hindi niya magagawa yung 49 years. Ang hirap na hirap ng buhay ng misyonaryo. Lalo na pag doon ka sa Africa pinapadala at saka sa Latin America. Bakit? Gifted to give. So dumating yung ang daming mga pare na SBD at brothers. Ngayon, mga Pilipino naman ang pumupunta. Pagdasal ninyo na marami pang mga kabataan ang sasapian ng banal na Espiritu para makagive din tayo sa ibang mga ano naman. Panalangin natin na hindi espiritu ng TikTok at saka Mobile Legends ang papasok sa mga kabataan, kundi ang espiritu ng kabanalan para masunod natin yung sinabi ni Jesus. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Tuloy ang Pentecostes. Yung katigasan lang ng ating puso ang naging hadlang. Naalaala ko, alam niya naman, engineering ako, science ako, dumating yung charismatic nung seminarista pa kami. Parang OA. Pero nakakahiya naman, sumali na lang ako doon sa Life in the Spirit seminar. Pagkatapos, Baptism of the Spirit na. Umupo ako doon sa isang silya na uway. Tinignan ko, ang magbabaptize sa akin. Lakas magsigarilyo, tumatakas sa seminaryo, hindi nagmo-morning prayers. Paano ito? Papasok ang Espiritu. Pero noong nag-lay over na ng hands, parang may malakas na lindol. Ako lang ata ang nakaramdam. Nayanig yung uway na ang lakas-lakas muntik ng masira, hinahawakan ko. Kahit sa katigasan ng puso natin, pumapasok ang Espiritu sa dasal ng iba. Siguro yung nanay ko yun. Siguro nang nagdasal yun na, Panginoon, yung anak ko makulit yun eh. Pasaway yun eh. Pasukan na sana ng Espiritu Santo yan. Ang ginawa pang instrumento, yung isang nilalait ko lang dahil hindi naman magaling na seminarista sa aking palagay. Pero parang lindol dumating ang Espiritu Santo sa aking buhay. Panalangin natin na sa katigasan ng ating puso, magpapatuloy ang Pentecostes. Lalo na ngayon, na dapat mabago na ang mundo.
send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. After the devastation that COVID-19 has wrought on the human race, milyon na ang namatay. Nag-second dose na ako kahapon. Sabi, mag-ingat ka pa rin, Father. Bakit ka pa magbakuna? Tatamaan ka pa rin. Pero di bali na, ayusin natin. Dadating pa yung economic collapse. May grabe pa na devastation galing sa climate change. Higit na kailangan natin ngayon ang Espiritu Santo. Sa kabila ng katigasan ng ating puso, manalangin tayo na sana aalihan tayo, sasapian tayo ng banal na Espiritu ng Diyos upang mabago natin itong mundo na malaon ng tigmak ng dugo at luha dahil sa kasakiman, kalupitan ng mga tao ring ating mga kapatid. Kaya ang dasal natin ngayon sa misang ito, Come, Holy Spirit, let the fire fall.